Sino po dito, familiar sa kapamilya, deal or no deal? Taas ang kamay. Okay? So, kalahati. Yung iba sa atin, makamasa, laban o bawi. Sino nakakapanood na laban o bawi? Taas po ang kamay. Okay? Yan. Parehas po itong mga game show na to ay kailangan gumawa ng desisyon. Tama po ba? Yung kalahok. O kaya kailangan niyang gumawa ng choice. Kaya lang, sa game show, it's either ang choice niya, makakuha siya ng 1,000,000 because of that choice o yung decision na yon, o di kaya wala siyang makuha. So basically, yun yung prinsipyo ng larong yun eh. You make the right decision, you get 1,000,000. Wrong decision, minsan may consolation prize. Pero mas madalas, it's either piso or bokya. Wala talaga. In reality, sa buhay din po natin, bawat desisyon na ginagawa natin, costly. Tama po ba? Mapapansin natin na habang lumalaki tayo, ang mga kailangan desisyon na gawin din natin sa ating buhay, kailangan mas importante, mas mahalaga. Nung maliliit po tayo, pagdidesisyon natin ay kung ano lang yung masaya tayo. Paglalaro, kung ano yung gusto natin mabili. Pero habang tayo ay lumalaki, tumatanda na, wala pa akong pinapatamaan, ha? Lahat naman tayo dito nasa wastong gulang, okay? So, pero as life goes on, mas nagiging importante, mahalaga ang mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay. And kung ikukumpara mo, bagamat ang game show may consolation prize, tama po ba? There are some decisions, if not most of our decisions in our life, pag mali ang desisyon mo, walang consolation. Ano-ano ba yung mga desisyon na yan? Desisyon sa pera. In the past years, nabalitaan natin o nabalaging laman ng balita, yung mga pyramid scam. They made a decision na sabi nila, madudoble, matitriple, magiging times 10 ang kanilang pera. Pero later on, sunod-sunod din yung balita na marami ang nasayang. Pinag-ipunan nila, pinaghirapan nilang pera, nawala, parang bula. Desisyon sa ating mga relasyon, relationships. Mag-asawa. Porket wala na raw yung spark, nawala na ng gana sa isa't isa, nagdesisyon na maghiwalay. Ang consequence, hindi lang naman sa kanila. Alam naman natin yan. Pati yung kanilang mga anak, nagsasuffer. Wrong decision, may consequence sa kanilang kinabukasan, it damage their future. Work. Sino po dito mga nagtatrabaho? Taas ang kamay. Yan. Pwede ko bang makita? Yan. Be proud. Yan. Okay? Alam naman natin, kung ikaw ay napatalsik sa trabaho mo at ang rason ay lagi kang late, pag nag-apply ka sa bago mong trabaho, di ba may epekto po yan? Nagdesisyon ka maging late sa trabaho mo before, expect, may epekto yan, kahit wala ka na doon sa trabaho mong yun, pati sa trabaho ang hahanapin mo. Sa mga mag-aaral, it's either magdesisyon ka mag-aral ng maigi, makatapos ng iyong pinag-aralan, or suffer the consequences na pag inuna mo ang girlfriend, boyfriend. And of course, sa relationship natin sa Panginoon. Marami tayong desisyon na ginagawa sa ating buhay. Our faith, o ating pananampalataya sa Diyos, nasusukat. We are being tested. Every day in our lives, every day you look around, decisions are needed, kailangan gawin. And some decisions, mahalaga, importante, it can cost your future. It can damage your future. Dito po sa Pasig na lamang, there are 700 cases of HIV. Positive po yan. Okay? Wala ho dyan yung hindi pa nila nare-report o hindi nila alam. Yan po yung recorded sa Pasig. According to Tita LV, isa po siya sa Pasig Health Worker. Alam naman natin, desisyon, iyon na naging resulta, and it's sad to say, hindi na maibabalik. We all know, wala pang gamot sa HIV. ABC5, lagi nilang nire-report, o isa sa kanilang documentary, ang sabi nila, every 2 hours, isang nade-develop or bagong kaso ng HIV ang nangyayari. May mga desisyon na
Okay lang sana kung simple lang yan as hindi ka nakapagbayad ng Meralco naputulan ka. Ano lang kailangan mong gawin para bumalik ang kuryente? Magbayad ka lang. Bayaran mo yung disconnection fee, bayaran mo yung pagkakautang mo. Pero there are decisions na ang epekto, pakahuli na ang lahat. And of course, recently, our government made a wrong decision, definitely. Alam naman natin yung sa Mama Sapano, pangyayari po dyan. Definitely, it's a wrong decision kasi 44 lives were lost. How about sa buhay ng bawat isa sa atin? Probably marami sa atin, you can relate, you can even count. O nga no, I've made wrong decisions in the past that has damaged my future. I've made wrong choices na it cost me. And biyaya po ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. That is why we here in our Epic Story series na last week sinabi ko po sa inyo, habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, as if it's like we're writing our own stories. Tama po ba? The question is, sino kasama mo sa pagsusulat ng storya ng buhay mo? And we can learn from this epic story, the epic story of how to avoid wrong decisions that can damage our future. Yan. Kaya nga po, deal or wrong deal, ang ating title or tema, na may mga desisyon tayo, akala natin, ito yung right deal. Balikan natin yung game kanina, di ba? Maraming ganun. Akala nila yun ang tama. Pero in the long run, wrong deal pala. Epic stories that we can learn from is the story for this morning is the story of Jacob and Esau. I will allow you to make your own biblical studies or your own Bible study devotion. Sana pag-aralan niyo po itong Genesis 25, chapter 25 to 36. Marami po yan. Pero lahat ng storya about Jacob and Esau, makikita sa mga chapters na ito. The story of Jacob and Esau is also mentioned in Malachi 1, 2 to 4 and Hebrews 12, 14 to 17. Pero ang pagtutunan natin ng pansin, yung epic story sa buhay ni Jacob and Esau, yung masasabi nating epic failure, na kung saan yung maling desisyon ni Esau nakaapekto sa kanyang kinabukasan, in fact, nasira pa. Di lamang kinabukasan niya, bagkus kinabukasan pa ng mga sumunod sa kanyang linya o sa kanyang lahi. Genesis 25, 29 to 34. Samahan niyo po ako as we read this. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. In other translations, pagod at gutom po yan. And Esau said to Jacob, please, feed me with the same red stew, for I am weary. Therefore, his name was called Edom. But Jacob said, sell me your birthright as of this day. And Esau said, look, I am about to die. So what is this birthright to me? Then Jacob said, swear to me as of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose, and went his way. Thus, Esau despised his birthright. Ito po yung pagkakamali, maling desisyon ni Esau nung ipinagbili niya, ipinagpalit niya ang kanyang birthright or yung pagiging titulo niya, ang pagkapanganay. Hindi lamang po ito titulo. I will read yung Tagalog naman po ng passages na binasa natin. Same passages. 29 to 31. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapupulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Sumakot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Ahanin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Yan. So binase ni Esau ang kanyang desisyon sa kanyang gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau. At ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay
at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain, uminom, umalis na agad si Iso. Iyon na lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. So yun yung maling desisyon ni Iso. Maybe you're saying, Pastor James, gutom naman siya. Anong masama doon sa naging desisyon niya? Balikan po natin, noong mga panahon na to, hindi lang po basta-basta titulo ang pagiging panganay. O alam natin sa ibang pamilya, pag namatay ang mga magulang, normally, may ilang mga ari-arian. Dalawa lang yan. It's either mas marami sa bunso or mas marami sa panganay. Normally sa panganay. Pero dito po, hindi lamang po ari-arian ang sinawalang bahala ni Iso. Ano ba yung birthright na yan? Ito po ang katumbas niya nung panahon na to. Yung pinagpalit ni Iso sa kanyang gutom, pinagpalit niya doon sa stew o sa lutuing gulay na yon. May birthright. Ang equivalent po nito nung panahon na to, kay Iso, particularly sa setting nila, sa sitwasyon nila, special honor. Di lamang po basta-basta panganay yan. Honor because it's coming from the Lord. Okay? Double portion of inheritance. Okay. Mana hindi lamang po mana na material o yung kanilang mga sinasaka o kaya mga hayop na inaalagaan. Kabilang din po dyan yung blessing ng Panginoon. Okay. Family leader. Hindi po ito tinutukoy dito na yung kanyang pamilya lamang. Kasi noong mga panahon na to, hindi lang pamilya mo ang pinamumunuan mo kung ikaw ang panganay. Pamilya ng kapatid mo, ikaw ang namumuno. They need to submit to you. Pamilya ng mga nasasakupan mo. Kung sila ay mga empleyado mo or trabador mo or katiwala o so and so forth. Ikaw rin ang leader nila.